Maayong adlaw dinagat noon aniya kita karon sa Governor's Hall 40 San Jose aron pagasaksihan ang gipahigayon nga pag-validate sa mga estudyante nga wala pa naka-avail sa mga scholarship program niining probinsya. Na mahimong malipayon ang probinsya sa Dinagat Islands ubos sa pagdumala ni Governor Nilo P. Demary Jr. MPM sa mahinungdanong balita nga nadawat gikan sa buhatan ni Senator Amy R. Marcos kabahin sa educational assistance nga gihatag para sa mga estudyante nga nag-eskwela sa Don Ruben Edera Ecleo Memorial National High School o DRES sa Meneses o sa Don Jose Ecleo Memorial College or DGMC, diin tukmang gipahigayon ang usa-usang pag-validate sa mga kwalipikadong estudyante nga maka-avail sa maong cash assistance sulod lamang karong adlaw Abril 30, 2024. Maingon nga, pasalamat ko sa sa mga naghatag sa kini nga mga program. Nagpasalamat po ko kang Amy Marcos o kang Go Dimiri nga daghan sila na tungod ani nga programa daghan sila natabangan nga mga kulang o mga financial nga mga estudyante sama sa ako kulang gayo mga pangbayad sa kuan. Para sa ako, dako gyud siya tabang para sa amo. Sa mo ta sa amo nga nag-board rami tapos murag minus pang kwarta po karon lahinay po mo nang kani siya mo nang nangapil man kay dako po ni siya tabang. May na lang ni maka tabang na po sa mga amot-amotan sa eskwelahan ginagmay. Sa trabaho sa mga pagpapalad. Actually ang trabaho sa akong magpapa is ang akong papa isa ka construction worker tapos ang akong mama housewife ra para sa balay. Ang ako ra masulti kay Gov Demireno dang salamat kay naabot ni dire na mga beneficiary kunta ma-release na yun nga kuan kani nga kwartang gipanghatag karon. Also salamat po sa Senator Amy Marcos. Daghang salamat kayo tungod sa imong nga gipanghatag nga kuan. Gracias. Nihatag si Senator Amy Marcos og 6 million nga budget diin 2,000 ka mga estudyante ang target mahatagan ug makakuha ang matag usa kanila og 3,000 ka pesos nga ihatag mismo personal sa senadora karong maabot nga Mayo 5 niining tuiga. Tinguha niining matabangan ang mga estudyante sa kalisod sa kanabuhi ug pinansyal ilabi na ngadto sa mga estudyante nga wala naka-avail sa bisan unsang mga scholarship program. Gipangunahan ang maong kalihukan sa mga personahe gikan sa Governor's Office pinaagi ni Executive Assistant 2 John Philip Pitan ug sa pakig-alayon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Actually, nag-validate tayo for an education at assistance. So, ang budget ani ma'am, gikan ni kay Senator Amy Marcos. Actually, maliit lang to na budget, just 6 million. So, ang target beneficiaries ani are those students diri sa PDI. So, kung ato manggong ilukok para sa tanan ang budget, dili siya kayanan. So, ang gibuhat na lang nato, namili na lang tayo since gihatagan man taog unsay tawag ani. Gihatagan taog ko ani Senator, nakita discretion nga kita magbuhat og kinsa sa mga estudyante atong hatagan or si Gov. So, ang gipili ni Gov as kadtong mga estudyante nga walay scholarship. So, kinsa-kinsa banto. Ang dili pwede ani nga program are those provincial scholars. Then, na TES, hindi sila pwede. So, i-prioritize din nato ang mga estudyante nga wala gyud TES or any scholar. Is there until when po tong validation? Ang validation, yun yung nakaanod sa ato kay this is a very, mabilisan. Kahapon lang, I was just informed yesterday, the Office of Senator Amy Marcos called me yesterday. Then, gusto nila mag-pay out agad ngayong May 5. So, ang validation, as per the DSWD guidelines, kailangan i-conduct na mo ang validation today only. I-validate tanan, ipatawag tanan estudyante to be validated today, and then on May 5 is the payout. So, ang May 5, dadating po si Senator Amy Marcos. Siya mismo ang mamimigay sa mga estudyante doon sa 3,000. Ang target natin is 2,000 students. So, for now, yung amount na 6 million, dili na ito mahatag tanan. Kasi, yung listahan, nagproblema kami sa listahan. Like, ang i-prioritize na lang nato is the whole college students ng Don Jose and the grade 12 students ng DRES at Meneses. Sila na muna. So, nasa 3 million plus lang yan. May remaining 3 million pa. To be validated, number 1 lang po sa validation, ang nakikita ko doon based sa guidelines or sa protocol ng DSWD is
Dapat ang mga estudyante ay walang scholarship program. And then number one, dapat bawal din yung membro ang pamilya sa purpose or purpose patawid. Yung pantawid, yun, bawal yun. So, ang guidelines actually ang educational assistance, ma'am, atong medyo nakiusap tayo sa DSWD na dili nato sila higpitan atong luwangon ang kuan kay higpitan man gud nato ang sa educational assistance, maraming dili maka-avail. Bakit? Una, ang number one guidelines kasi sa DSWD for educational assistance is dapat ang estudyante ay walang parents. This is yung both parents. Din yung guidelines talaga. Or di kaya naman positive for any like AIDS or HIV/AIDS. Ganun ang guidelines talaga ng educational assistance. So, nakiusap tayo na baka po pwede na ang magiging reason natin is wala silang any scholarship and then funded ang pamilya nila sa kulang sa pera. To Honorable Senator Amy Marcos, Ma'am, Madam, maraming salamat in behalf of Provincial Governor of the Dinagat Islands. Mapapasalamat po sa Governor Nilo Demery for this blessing kasi it's a very timely talaga na ang mga bata kasi nangangailangan ng tulong, lalo na nga rin na karon nga ang ato ang tuition sa school medyo di man pwedeng kay private school ba yung tadariya. So, mutaas dyan and then the needs ng family kulang sa pera yung mga pamilya ng bata. So, matagal na yan hinaing ng mga bata. Actually, marami na tong programa na educational assistance. We have the Congressman Alan Uno, na meron din sila. Also, the province, meron din tayo. And we're so thankful. The provincial government of Dinagat Islands is very much thankful sa lahat ng mga partners natin dyan sa national. And of course, this is also another from Senator Amy Marcos for giving this opportunity para sa lahat ng mga dinagat mo. And sa mga students naman, don't worry, ang inyong panggobyerno, gumagawa tayo lahat ng paraan para as much as hanggat makatabang, maka-extend may utabang para kaninyo. Padayon lang mo sa inyong pag-eskwela and kung sa man galing na naapa may pwedeng ma-extend sa inyo ha, anytime ang opisina or yung tunghaan ni Governor Nilo Demery diri sa 40, pwede mo maani diri sa ako para ato istoryahan kung sa pagkatong ma-extend para sa inyo ha, baka bahin sa inyong mga pag-eskwela. Para sa uban pang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini si Lawrence Menidia reporting.